Si Fudo ay isang delinkwenteng batang lalaki na inilipat sa isang all-girls school para disiplinahin dahil sa pagpapadala ng mga estudyante sa mga ospital, ngunit sa halip ay natutunan niya ang kanyang mga aralin, sinasalungat niya ang lahat ng kanilang mga alituntunin, sinisiraan ang lahat ng mga buddies doon at sinimulan silang palakpakan ng husto. Sa simula dumating si Fudo sa akademya sa kanyang unang araw at napagtanto kung paano ang bawat babae sa campus ay may armas habang ang bawat estudyanteng lalaki ay mukhang pangit na sisiw. Out of nowhere nagpakita ang isang mataba at mukhang tinadtad na dude na nagngangalang Masuko upang batiin si Fudo. Nang makita ang pagkalito, ipinaliwanag ni Masuko na ang bawat lalaki sa paaralang ito ay kailangang magsuot ng pampaganda dahil bahagi ito ng mga patakaran. Ngunit walang pakialam si Fudo at ipinahayag na mamumuhay siya ayon sa gusto niya. Samantala ang nangungunang mga batang babae na tumatakbo sa akademya na kilala bilang Supreme Five Swords ay nagtitipon para sa isang agarang pulong. Ang kanilang pinuno si Rin ay nagbigay ng seryosong pag-aalala tungkol sa bagong estudyante si Fudo na minsan ay na-hospital ang 40 mga mag-aaral sa kanyang lumang paaralan. Sa sandaling iyon pumasok ang isa pang batang babae na nagngangalang Amo at casual na binanggit na nakipag-away siya kay Fudo noon at binalaan niya sila na mag-ingat sa kanyang paglipat ang spirit bullet. Nang maglaon pumasok si Fudo sa klase at kaagad hinarap siya ni Rin at ng kanyang mga tauhan na handang hampasin. Ipinaliwanag nila na mula noong naging co-ed ang kanilang paaralan mula sa isang all-girls school, ang mga babae ay armado na para protektahan ang kanilang sarili mula sa mga lalaki na maaaring maging masyadong freaky. Pagkatapos si Rin ay may hanggang sa tumunog ang kampana upang ilagay siya sa kanyang lugar, ngunit si Fudo ay walang intensyon na sundin ang anumang mga patakaran. Biglang nag-teleport si Fudo sa ilalim ng palda ng isang batang babae na kilabot sa kanya pagkatapos ay tumalon sa bintana para makatakas. Agad siyang hinabol ni Rin, determinadong ibaba siya bago tumunog ang bell. Tinutuya siya ni Fudo sa buong paraan, tinutuya ang kanyang autoridad. Habang nagpapatuloy ang laban, iniiwasan ni Fudo ang mga hampas ng espada ni Rin gamit ang kanyang mga binti na nagpahanga sa kanya. Gayunpaman inactivate niya ang kanyang mirrored breathing technique at gumagalaw ng mas mabilis na pinipilit si Fudo na iangat ang kanyang laro. Pagkatapos pinaandar niya ang buntot ng dragon at ang hampas ng dibdib na nagawang mabuksan ang kanyang kamiseta. Sinubukan ni Fudo na kontrahin, ngunit ginamit ni Rin ang kanyang crane stance at pinamamahalaang hiwain ang kanyang pisngi na kumukuha ng dugo. Habang nagulat siya sa pagiging matalas nito, mahinahon niyang inilabas ang isang pares ng guwantes mula sa kanyang bulsa. Sa kanila sinimulan niyang ilihis ang kanyang mga pag-atake, ngunit nagawa pa rin niyang itaboy siya pabalik sa isang puno. Pagkatapos habang ang lahat ng iba pang mga kataas-taasang espada ay nagmamasid ng mabuti, si Fudo ay nadula sa ilalim ng kanyang pagbabantay at namamahala upang mapunta ang isang hawakan sa kanyang tagiliran. Iniisip pa rin ni Rin na siya ang may kontrol, ngunit sinabi sa kanya ni Fudo na habang siya ay may espada, siya ay may baril. Nang walang babala, pinalakas niya ito at nagpakawala ng malakas na hampas sa kanya na inilunsad siya sa buong bakuran. Natigilan ng mga babae at sinubukan ni Rin na gumapang pabalik para sa kanyang espada, ngunit itinulak siya ni Fudo at sinabihan siyang sumuko. Pinandilatan niya ito at binanggit ang bala ng espiritu. Agad na naging seryoso si Fudo at hiniling na malaman kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa paglipat na iyon. Maya-maya lang hinampis siya ni Nono sa ulo na itulak siya at diretso sa mukha ni Rin. Naghahalikan sila at nabasag ang maskara niya dahil sa impact. Mabilis na umatras si Fudo at sinimulang sisihin si Nono sa nangyari habang ibinabalik ni Nono ang sisi sa kanya. Ngunit tumayo si Rin, may hawak na espada, na mumula ang mukha sa galit at pagkataranta. Sinusubukang huwag umiyak, ipinangako niya kay Fudo na hihiwin niya ang kanyang Slim Jim sa mga cocktail sausage. Mamayang gabi, malapit nang matapos si Nono sa kanyang paliligo, nang pumasok si Mary upang harapin siya. Gustong pag-usapan ni Mary ang nangyari kay Rin at sinabing plano niyang siya ang susunod na magdidisiplina kay Fudo. Sa sandaling iyon pumasok ang isang maikling batang babae na nagngangalang Choka at sinabing siya lang ang makakahawak ng Fudo. Nagsisimula iyon ng pagtatalo sa pagitan nila ni Nono dahil gusto rin ni Nono na maghiganti para kay Rin. Samantala nakababad si Fudo sa paligan ng bata, tinitingnan ang isang masamang pasa na nakuha niya sa pagbangga sa isang puno. Naroon din si Masuko, nagtatanong kay Fudo kung paano niya nagawang ibagsak ang pinuno ng Supreme Swords bago pa man matapos ang unang klase. Sa paligan ipinaliwanag ni Fudo kung paano niya ginugol ang kanyang buong pagkabata na pinagkadalubhasaan ang paggalaw na tumalo kay Rin ang spirit bullet. Pagkatapos tinanong niya si Masuko kung paano kumuha ng permit para umalis sa bakuran ng paaralan. Sinabi ni Masuko na kakailanganin niya ang selyo ni Rin na alam ni Fudo na hindi malamang.
Ngunit hindi lang iyon dahil kailangan din niya ng pag-aproba mula sa iba pang mga Supreme Swords. Biglang sumakit ang ulo ni Fudo kaya inalok siya ni Masuko ng aspirin at ipinakita sa kanya kung paano gamitin ang menu ng estudyante ng paaralan para mag-order ng mga supply. Tinitingnan ni Fudo ang listahan at sinabi sa kanya na alam niya na ang mga lalaki ay nangangailangan ng isang bagay na medyo mas dagdag tulad ng isang pelikulang Mia Khalifa at inamin ni Masuko na mayroong isang smuggler na makakakuha ng mas mahusay na mga bagay-bagay ngunit magkakaroon siya ng karagdagang gastos. Matapos marinig iyon humiling si Fudo ng cake at kinabukasan sinubukan ni Fudo na manalo sa mga babae sa klase gamit ang cake ngunit lahat sila ay nagkalat hindi gustong maging malapit sa kanya. Tinanong niya ang isang estudyante kung nasaan si Rin ngunit iniinsulto siya nito sa pagpapakita ng kanyang mukha at sinabihan ang isang kaklase na nagngangalang Miday na inihaw siya. Sinabi sa kanya ni Miday na may sakit si Rin marahil dahil sa paghuli ng isang bagay sa pamamagitan ng kanilang hindi sinasadyang halikan. Umalis si Fudo at hinanap si Masuko upang tanungin kung kumakain ng tanghalian ang mga babae sa kanilang mga dorm. Sinabi ni Masuko na hindi iyon makatuwiran dahil malayo ang mga dorm sa cafeteria. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang iniisip ni Fudo at sinubukan niyang pigilan siya na makilala si Rin. Samantala na panaginipan ni Rin ang kanyang madilim na nakaraan at sa sandaling iyon nagising si Rin na nahihilo at sinisisi si Fudo kung bakit siya nagkasakit. Habang paikot-ikot sa kama laking gulat niya nang mapagtanto na talagang naghahangad siya ng isa pang halik at nagsimulang mag-freaking out. Naramdaman niyang may paparating at mabilis niyang isinuot ang kanyang nasirang maskara at sa sandaling iyon umakyat si Fudo sa kanyang bintana. Hinawakan niya ang kanyang espada para ay ugoy sa kanya ngunit hinawakan niya ang talim at tinanong kung bakit niya itinulak ng husto ang sarili habang may sakit at siya ay naguguluhan. Pinapurihan ni Fudo ang kanyang silid at binigyan siya ng isang kahon ng mga cake. Pagkatapos na matingnan ng malapitan sinabi niya sa kanya na talagang ang cute niya. Naguguluhan siya at nagtanong siya kung bakit hindi na lang niya tuluyang tanggalin ang maskara. Hindi raw niya kaya dahil kung wala ito hindi niya kayang harapin ang mga tao. Nang sa wakas ay humingi siya ng permiso sinabi ni Rin sa kanya na kalimutan ito dahil ang mga mag-aaral lamang na kumakatawan sa paaralan ay makakakuha ng isa. At pagkatapos ng ginawa ni Fudo hindi siya kwalipikado. Siya ay nagtatanong kung ang mga estudyante ay nagsusuot ng kanilang mga uniforme kapag sila ay nasa labas ng campus at si Rin ay mali ang interpretasyon nito na inakusahan siyang gustong makita siya sa normal na damit. Nakikipaglaro si Fudo at sinabing ginagawa niya ito na humahantong sa kanya na bigyan pa rin siya ng permit na nagpapanggap na ito ay pagbabayad lamang para sa cake. Nagbiro siya tungkol sa pagbibigay sa kanya ng isa pang halik bilang pasasalamat ngunit ang lagnat ay nag-aagawan sa kanyang utak at siya ay natitisod sa kanya halos ipakita sa kanya kung ano ang ginawa ng kanyang ina. Sa sandaling iyon dumating si Nono na may dalang pagkain ngunit nang makita niya si Fudo sa ibabaw ni Rin nawala niya ito at na-activate ang lahat ng mga bitag na nakatago sa dorm room na pinilit na umalis si Fudo para sa kanyang buhay. Sa labas narinig ni Chooka ang mga sirena at nakita siyang tumatakbo. Bumunot siya ng letigo at humingi ng paumanhin kay Nono nang maaga sinabing siya ang unang magpapabagsak kay Fudo. Pinahinto niya siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang nakababatang kapatid na babae ni Mary at ang pinuno ng Junior Five Swords. Hindi nagtagal ay naabutan ni Nono at ipinaliwanag na ginawa lang ni Chooka ang kanyang buong nakakatakot na backstory at talagang gusto lang siyang mamuno kapag si Nono ang tunay na pinuno ng Junior Five Swords. Si Chooka ay walang pakialam at umatake ngunit sumali si Nono na hamarang kay Chooka at binibili nito ang oras ni Fudo upang maisuot ang kanyang mga guwantes. Sumangayon ang dalawang babae na magsama at ibaba siya. Hindi nagtagal nagsisiksikan ang mga estudyante sa buong paaralan sa paligid ng mga bintana upang manood. Naunang pumasok si Nono at itinulak pabalik si Fudo gamit ang isang malakas na combo at napagtanto ni Fudo na ginagamit niya ang parehong mga galaw bilang Rin. Pagkatapos ay muling ipinakilala ni Chooka ang kanyang sarili at pinutol ang kanyang braso gamit ang kanyang letigo na nakakainis kay Fudo. Habang naghahanda siya ng isa pang strike ipinaliwanag ng dalawa na ang kakaharapin ni Fudo ay isang level 2 correction na nangangahulugang pagpaparusa ng dalawang babae ng sabay-sabay isang bagay na tanging ang Empress ang nakaligtas. Iniiwasan ni Fudo ang mga pag-atake ni Chooka pagkatapos ay hinaranggan ang follow-up ni Nono. Kapag sinubukan nilang pagsamahin ang kanilang mga pagsisikap matalino niyang hinawakan ang letigo ni Chooka at ginamit ito laban sa kanila na nagbibiro na kailangan nilang magtrabaho sa kanilang pagtutulungan ng magkakasama. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang spirit bullet pinasabog si Nono diretso sa Chooka. Ang pagsabog ay nag-iwan kay Nono na nagpupumilit na gumalaw at sa ibabaw ni Chooka.
Pagkatapos habang papasok si Fudo para tapusin ang laban bumalik si Nono sa paghalik sa kanya ni Rin at biglang umiyak. Sinubukan ni Chooka na aliwin siya ngunit pagkatapos ay sumama sa kanyang pag-iyak at ang buong paaralan ay bumaling kay Fudo na tinawag siyang isang ganap lubos na bumagsak at siya ay tumakbo pabalik sa pagkatalo. Nang maglaon nakipagkita si Rin sa kanya sa labas ng paaralan at tahimik na iniabot sa kanya ang pass na ngayon ay pinirmahan ng kanyang selyo. Nagpasalamat si Fudo sa kanya at umalis ngunit sa sandaling iyon si Nono at Chooka ay sumugod para i-snitch kay Rin ang tungkol sa lahat ng nangyari at galit na galit siya bigla siyang nahimatay. Nang gabing iyon na trauma pa rin si Chooka at iniisip ni Mary kung paano haharapin si Fudo habang naliligo tinatanggihan niyang huwag igalang ni Fudo ang kanyang mahal na Chooka. Kinabukasan pumasok si Fudo sa klase at nakita niya si Rin na naghihintay sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito lahat ng iba kabilang si Masuko ay nananatili sa malayo natatakot at nababaliw. Binunot muli ni Rin ang kanyang espada at sinabi sa kanya na ginagawa niya ang kanyang sarili bilang kanyang personal na supervisor upang maprotektahan ang lahat mula sa kanyang atsara ng kapahamakan. Pagkalipas ng ilang oras bumagyo si Chooka sa shower pinapasok ang mga kapwa-estudyante na naliligo upang hanapin si Mary at pagkatapos ay nakita niya si Mary sa cafeteria. Si Mary sa kalagitnaan ng hapunan ay nagsabi sa kanya na huwag ma-stress dahil napagpasyahanan niya na disiplinahin si Fudo sa kanyang ginawa. Ngunit pinunan siya ni Kuko sa kung ano talaga ang nangyari at kasabay nito katatapos lang ipaliwanag ni Nono kay Rin ang lahat ngunit pinaplano pa rin ni Rin na gumawa ng hakbang laban kay Fudo mismo. Samantala ang pagpapalamig ni Fudo kay Masuko habang sinusubukan niyang bigyan ng babala si Fudo tungkol sa panganib na kinaroroonan niya. Sinabi niya sa kanya na si Mary at Rin ay parehong seryosong nakikiliti at ipinaliwanag ni Masuko kung hanggang saan sila maaaring maghiganti. Tinanong siya ni Fudo kung totoo ba na may nakaligtas sa level 2 correction mula sa kanilang dalawa. Tumango si Masuko at nagsimulang magkwento kung paano ginamit ng Empress ang walang anuman kundi ang kanyang mga kamay upang mapunit ang mga depensa ni Rin at kung paano nakuha ni Mary ang kanyang espada na naputol na parang sanga at lubos na nalampasan. Nang marinig ito biglang napagtanto ni Fudo na ang Empress ay kamukha ng parehong psycho na muntik na siyang punitin noon ngunit nang ipaalam sa kanya ni Masuko na ang Empress ay palayaw para sa isang babae nagsimula siyang mag-isip na marahil ay nalilito siya sa kanya sa iba. Kinaumagahan ginising siya ni Rin at pagkaalis niya sa kama tinanong niya siya kung naging kakaiba ba siya sa mas maraming babae ngunit mabilis niyang sinubukang ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari kina Nono at Chooka. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-abala dahil alam na niya. Gayunpaman binunot niya ang kanyang espada at sinabing babantayan niya itong mabuti ngayon tinitingnan ang kanyang bag upang matiyak na wala itong itinatago na anumang malilim. Habang inilalatag ni Rin ang mga alituntunin ng kanilang bagong pag-aayos nagpakita sina Mary at Chooka. Ipininta ni Mary si Fudo bilang isang babaeng diddler na hindi karapat-dapat sa kalayaan ngunit iginiit ni Rin na ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya na gagawin niya ang buong pananagutan at pananatilihin siya sa linya ngunit mas lalo lang itong nagagalit kay Mary sa sobrang galit ay nagsimula siyang magyakan sa French. Kailangang paalalahanan siya ni Chooka na maging normal muli at kahit noon pa man si Mary ay nag-fumble at nauwi sa paggamit ng isang language book para akusahan si Rin na nahulog kay Fudo dahil lang sa halik. Sinabi ni Rin kay Fudo na umalis para makapag-usap sila ni Mary ng pribado ngunit inutusan ni Mary si Chooka na sundan siya. Sinabi niya sa kanya na siguraduhing uminit siya bago hiwain si Mary mamaya. Sa sandaling maabuti ni Chooka si Fudo nagsimula silang mag-away. Naglabas siya ng bagong pamamaraan ng letigo umaasang hindi niya ito maiiwasan. Ginagamit ni Fudo ang kanyang sinturon upang harangan ito at sinubukang ipaliwanag kung gaano siya kalakas ngunit biglang nag-freeze at bumagsak si Chooka at natatanto niya nang may takot na ang kanyang slim na si Jim ay wala na sa buong panahon. Habang nagmamadali siyang magbihis nakita niya ang isang pamilyar na mukha mula sa nakaraan niyang si Amo. Samantala pabalik kay Rin at Mary hinihingal si Rin. Sinabihan siya ni Mary na itigil na ang pagiging kaawa-awa at bumagyo upang tugisin si Fudo. Bumalik kay Fudo sinisikap niyang tingnang mabuti si Amo na naaalala niya noong bata pa siya at kung paano siya minsang nag-alok na gawin siyang lingkod pagkatapos ng muntik niyang pagkitaw sa kanyang buhay. Tinawag niya ito ngunit pinigilan siya nito na nagsasabing kailangan niya ng oras para makabawi bago sila muling makapag-away. Tinanong niya kung siya rin ba ang taong muntik nang magpakamatay sa kanya at kung paano siya naging babae ngunit inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing palagi siyang ganoon. Bago pa man siya makapagsalita dumating si Mary na lubos na natarante nang makita ang ding-iling ni Fudo. Ngunit naabala siya sa tunog ni Chooka naliligaw pa rin sa malapit at tumakbo para tingnan siya.
Si Amo samantala ay tumungo sa auditorium kung saan siya nakaupo sa harap ng isang rebulto ng Buddha at nagmumuni-muni sa kanyang huling pakikipaglaban kay Fudo. Naaalala niya kung gaano kabilis ang mga suntok nito kung paano pa niya ito nagawang tamaan muna bago siya ibagsak. Nang siya ay patuloy na lumalaban siya ay pinatumban niya at inalok na iligtas siya kung siya ay nangako sa kanya ngunit siya ay tumanggi. Habang iniisip niya kung paano siya nag-alinlangan sa kanilang pinakahuling pagtatagpo ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok at binasag niya ang estatwa na tumangging aminin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Samantala nasa gitna ng away sina Fudo at Mary. Iniiwasan niya ang karamihan sa kanyang mga galaw ngunit sa wakas ay pinutol niya ang kanyang mga guwantes. Nagpupumigla si Fudo habang paulit-ulit siyang hinihiwa ni Mary madaling makahanap ng mga mahihinang punto. Sa kalaunan sinabi niya sa kanya na wala na siyang natitira dahil pinutol niya ang lahat ng nagpalakas sa kanya. Nagpa siya si Fudo na kumuha ng pagkakataon at sinugod siya. Nakita niya itong paparating at muli siyang sinaksak ngunit hinaranggan niya ito gamit ang kanyang guning magazine. Habang tumatalon siya pabalik para muling magsama lumapit siya at ginamit ang magazine para patumbahin siya ng malamig. At pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang magic bullet at pinasabog siya. Napahiya at natalo na kiusap si Mary na tapusin siya ngunit hindi niya ito pinansin at nagreklamo tungkol sa kanyang nasirang magazine. Nagsimula siyang kumilos ng sus nagtatanong kung ituturing ba niya ito sa parehong paraan na ginawa niya kay Rin at kapag sinabi niya na hindi niya gagawin ito ay nagpapadala sa kanya sa isang spiral iniisip na dapat niya itong makitang pangit hindi tulad ng kung paano niya tretuhin si Rin at ang iba pa. Bilang isang desperado na huling hakbang inalok niya ang kanyang kambal na sweetie sa kanya ngunit muli niya itong tinanggihan. Tinanong niya kung mahilig ba siya sa mga rice cake at inamin niyang pareho niya ang gusto niya ngunit napakadali niya na nakakasira lang ng vibe niya. Nang sa wakas ay hingin niya ang kanyang selyo sa permiso upang umalis sa paaralan itinulak niya ito sa kanyang mga melon na pinilit na abutin niya ito. Ngunit kahit na pagkatapos humiwalay siya sa huling segundo nagsasabing hindi. Doon niya napagtanto sa wakas na hindi lahat ng lalaki ay gapang. Sa sandaling iyon narinig ni Fudo ang isang tinig na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Si Rin naman. Nang makitang nilalabasan na ang mga melon ni Mary hindi na naghintay si Rin ng paliwanag at sinimulang iwagayway ang kanyang espada. Kailangang pumasok si Mary at ipaliwanag kung ano ang nangyari ngunit iniwan niya ang bahagi kung saan siya tinanggihan. Pagkatapos sumang-ayon si Mary na tatakan ang permit at idineklara niyang pangasiwaan si Fudo kasama si Rin. Ang dalawa ay nagsimulang mag-away kaagad kapwa nagsasabing sila ay may higit na awtoridad sa kanya. Sa pagsisimula ng bagong linggo gusto lang ni Fudo na tamasahin ang kanyang tanghalian ng mapayapa at magalang siyang humingi ng espasyo sa mga babae ngunit tumanggi sila na nagsasabing kailangan siyang bantayan sa lahat ng oras. Sinusubukang itapon ng mga ito ginagawa niya ang isang biro tungkol sa kung paano niya makikita ang kanilang mga tulya at ang mga ito ay parang dagat. Habang sila ay nag-aagawan upang makabawi mula sa insulto ang isa pa sa 5 espada si Werobi ay bumalik mula sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang kasosyo si Kyobo. Inaasahan ng mainit na pagtanggap mula sa kanyang mga kapwa Supreme Sword na dismaya siyang makita silang lahat ay abala sa pagsisikap na ipadala si Fudo para makilala si Ace. Inisnag pa siya siyang oras na para kontrolin ang sarili. Nang maglaon sa opisina nag-set up si Werobi ng isang bulletin at sinimulang suriin ang sitwasyon ni Fudo. Sinisisi niya sina Rin at Mary sa pagiging masyadong emosyonal at gusto niyang panagutin sila. Nanawagan siya para sa mga boto ngunit si Satori lamang ang nag-abala na magpakita sa kanya. Walang pakialam si Satori sa politika pero gusto lang niyang makitang mapahiya si Fudo sa estilo. Mamaya sa kantin kakain na si Sukuyo ng tipunin ni Werobi ang kanyang mga tapat na taga-suporta at nagsimulang magplano ng isang malaking bagay. Nang hapong iyon sa panahon ng klase sa gym isang pulutong ng mga tao. Sinundan ni Fudo ang kaguluhan at natigilan ng matagpuan ang kanyang napakalaking kasama sa kwarto si Masuko na nakatali sa isang krus. Nagmamadali siyang tumulong ngunit hinaranggan siya ni Rin at sinabi ni Mary na may mas mahalagang bagay na dapat harapin. Biglang lumitaw si Werobi sa rooftop na nagpahayag ng kanyang master plan na kontrolin ang disiplina sa paaralan. Nagpakita siya ng isang malaking banner para sa isang pagdiriwang ng kamatayan at habang nagdadrama siya tungkol sa dominasyon sa mundo sumabad si Fudo at nagtanong kung bakit nakatali si Masuko ng ganoon. Ipinaliwanag ni Werobi ang parusa nito sa pagpupuslit sa isang kahon ng mga cake. Pagkatapos inalok niya si Fudo ng hamon na palayain si Masuko at makakuha ng selyo para sa kanyang permit sa pamamagitan ng pagkumpleto ng serye ng mga pagsubok. Ang iba pang mga espada ay humihiling na malaman kung ano ang kanyang ginagawa ngunit tinalikuran niya ang mga ito na sinasabing nakakuha na siya ng pag-aproba.
Sinabuyan niya sila ng water cannon at pinabalik sa klase ang ibang mga estudyante. Pagkatapos nito lumitaw ang mga tagapagpatupad ni Warabi ang Warabi Musketeers. Tsunami Kino at Nico ay nag-flash ng approval slip na nilagdaan ni na Warabi at Satori at ang iba pang mga Supreme Sword ay nakaramdam ng pagtataksil at humihingi ng mga sagot. Kalmadong ipinaliwanag ni Warabi na ang kanyang pagiging istrikto ang tanging paraan para pigilan sila sa pagkahumaling sa kinang ni Fudo, ngunit ang mga babae ay namumula at iginiit na ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin, ngunit ang kanilang pagtatalo ay nagpapatunay na iba. Pinatahimik sila ni Warabi at sinimulan ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagpapakita ng sumo ring. Nagulat si Fudo nang makita ang sumo ring, ngunit hinigit ni rin ang kanyang tenga, nagbabala sa kanya na hindi ito tumatawa. Sinabi sa kanya ni Mary na ang pinakamahusay na pagkakataon na mayroon sila ay upang malampasan ang unang hamon ng walang sagabal. Tinanong sila ni Fudo tungkol sa mga larong nilaro ni Warabi at ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa isang nakaraang insidente kung saan sinunog ni Warabi ang isang estudyante at hinabol siya ng gasolina hanggang sa nasunog ang isang gusali. Sa sandaling iyon ang mga War Abyss Musketeer ay naghagi sa kanila ng mga sumo belt at sinabi nilang ang mga sinturon ay maaaring isuot sa mga damit, ngunit si Fudo ay naghuhubad na. Biglang pumasok sina Chooka at Nono, hinihingi na ipakita ng mga Musketeer ang paggalang sa 5 espada. Lumaban sila, ngunit mabilis na dinasarmahan ng tsunami si Nono at nabaligtad siya. Sinundan ni Kino si Chooka ng isang gat hit na sinasabi sa kanya na manatiling nakatutok. Nang makitang nalulupig ang mga babae, pumasok si Rin at Mary, itigil ang laban at tinulungan si Nono at Chooka na makatayo. Nangako silang aayusin ang mga bagay sa ibang pagkakataon, ngunit sa ngayon kailangan nilang maghanda para sa laban. Nag-aalok ang Musketeers ng tulong sa mga sinturon, ngunit nakita ng mga batang babae na nababagay na si Fudo. Mabilis siyang hinailan ni Rin sa isang tabi para ayusin niya ang kanya, ngunit kapag ginawa niya iyon naramdaman niya ang pakiramdam ng iyong ina pagkatapos ng isang gabing kasama ang iyong mailman. Nang matapos si Rin, natakot si Mary at hiniling kay Rin na gawin ang sa kanya. Ngunit nagpanggap si Rin na nakalimutan niya, pinilit si Mary na dumaan din sa parehong karanasan. Sa kanilang pagpunta sa ring, sinubukan ni Rin na aliwin si Mary, ngunit bumalik si Mary. Sinabi na ang talagang ikinagalit niya ay mas maraming oras ang ginugol ni Fudo sa pag-aayos ng sinturon ni Rin kaysa sa kanya. Habang naghahanda na ang laban para magsimula, nag-live ang camera crew, nagbo-broadcast ng laban sa buong paaralan at ang mga babae ay natarante, sinusubukang itago ang kanilang mga rice cake. Nang pumasok si Fudo sa ring at tinanong kung sino ang kanyang kalaban, pinagalitan siya ng mga Musketeer sa pag-aakalang makakapagsimula na siya. Pagkatapos bumagsak si Kyobo sa ring na parang isang malaking bato na halos atakehin sa puso si Fudo. Nagpanik siya, nagtataka kung bakit kailangan niyang labanan ang isang literal na oso, at ipinaliwanag ni Warabi na si Kyobo ay isa sa kanyang mga Musketeer, habang ang maliit na lalaki na may cut ng bowl ay isang nalilitong stagehand lamang. Nagprotesta sina Mary at Rin na nagsasabi na ganap na labag sa batas na gawin silang labanan ng isang tulad ni Kyobo. Napangiti si Warabi at sinabing kung sino man sa kanila ang makakatalo sa kanya, hahayaan niya silang lahat at ideklarang panalo. Bago sila makapagtalo, inihagis ni Fudo sa kanila ang kanyang jacket at sinabing nakuha niya ito. Nag-stretch siya pamwesto at binasag ni Warabi ang bote ng soda niya para simulan ang laban. Naningil muna si Fudo at talagang itinulak pabalik si Kyobo. Ngunit pagkatapos ay itinaas ni Kyobo ang kanyang mga kuko upang hatiin ang Fudo sa kalahati. Tumugon si Fudo gamit ang kanyang magic bullet, ngunit pinalihis ito ni Kyobo. Nagpapalit si Fudo ng mga taktika at halos masira ang gulugad ni Kyobo. Muling umindayog ang halimaw, ngunit umiwas si Fudo at winalis ang kanyang mga paa palabas. Lahat ay sumisigaw sa kanya na huminto dahil maaari siyang madurage, ngunit ipinaalala ni Fudo sa kanila na siya ay sinanay sa mga profesional na sumo wrestler. Hinatak niya si Kyobo sa gilid ng ring, ibinagsak siya bigla at iniiwasan ang ganting atake. Habang natitisod si Kyobo, natanggal ang kanyang sinturon at ipinaliwanag ni Fudo na ayon sa mga tuntunin ng sumo, natatalo ang isang manlalaban kapag nahuhulog ang kanilang sinturon sa kalagitnaan ng laban. Dahil sa kahihiyan, mabilis na tumalikod si Kyobo upang itago ang kanyang sarili at hinampes ng kamao ni Fudo ang mga babae, habang si Warabi natulala ay bumagsak sa bakod. Ang kanyang mga Musketeer ay nagmamadali upang suriin siya, ngunit inilabas na ni Warabi ang kanyang espada. Inutusan niya silang magseryoso dahil hindi niya hahayaang makaligtas si Fudo sa susunod na round. Habang papaalis si Kyobo sa kahihiyan, tumangala si Fudo kay Masuko at nagtataka kung paano nakuha ng isang tao ang kanyang matabang bloodburst doon. Ngunit pagkatapos ay napansin niya na ang iba ay nawala.
May kutob na sina Rin at Mary kung ano ang susunod na mangyayari lalo na nang sumara ang mga pinto. Habang tinutulungan siya ng mga kampa ni Warabi sa isang marangyang damit, binabati niya si Fudo sa pagkumpleto ng hamon at sinabi sa kanya na kukunin niya ang kanyang selyo kung makakarating siya sa rooftop. Habang nakaset up ang camera crew para kunan sina Rin at Mary sa kanilang mga sumo belt, hindi na inaalala ni Nasaki at Miday ang lahat ng bagay at tumuon na lang sa panoorin. Pagkatapos ay ibinunyag ni Warabi ang kanyang pinaka-brutal na hamon, ngunit kailangang labanan ni Fudo ang lahat ng tatlo sa kanyang musketeer at 10 matigas na mandirigma na nagsanay para lang patunayang ang mga lalaki ay basura. Pinutol ng kamera ang awkwardly exposed na mga rice cake ni Rin at bago magsimula ang susunod na kaguluhan, binalaan nila ni Mary si Fudo na ang buong bagay na ito ay malinaw na isang bitag. Pumayag siya, ngunit sinabi niyang hindi niya basta-basta maaaring iwanan si Masuko na nanatili pa rin sa cross na iyon at sinabihan silang maupo ang isang ito upang manatiling ligtas. Ngunit habang hinuhubad niya ang kanyang jacket, nagpa siya ang mga babae na kasama niya ito. Habang nag-uusap sila ng diskarte, pinapanood sila ni Warabi sa pamamagitan ng isang nakatagong kamera upang manatili sa unahan. Nang maglaon, narinig ni Fudo ang mga batang babae na nagpupumilit na isuot ang kanilang mga damit at nang tumalikod siya upang tumulong, hindi niya sinasadyang natanon niya ang kanilang mga kurbo at halos mawala ito. Bago siya makatakas, lumitaw sina Nono at Chooka at sinampal siya ng nakakuloko, pagkatapos ay hilingin sa kanya na magpasa ng mensahe sa mga babae. Nang magbukas ang mga pintuan para sa susunod na hamon, nalaman nina Mary at Rin ang tungkol sa plano nina Nono at Chooka na sakupin ang naghihintay na hukbong feminist. Sinisikap nilang pag-alitan si Fudo sa pagpapalam sa kanila ng mag-isa, ngunit iginiit niyang pinagkakatiwalaan nila ang mga babae sa pagkakataong ito at pinamamahalaan nilang hawakan ang kanilang sarili hanggang sa dumating ang mga musketeer. Habang nakikipaglaban ang mga babae sa mga kaaway, naghanap si Fudo ng shortcut papunta sa bubong. Nakalok lahat ang mga pinto, ngunit iminumungkahi niyang pasukin ang isa ng si Satori ay bumasag at tumalon mula sa pinto upang salubungin siya. Masaya niyang sinabi na naghintay siya ng mahabang panahon para turuan siya ng leksyon. Samantala, pinapanood ni Warabi ang mga babaeng nakamaskara na inilabas si Masuko at habang bumukas ang pinto, pumasok si Fudo at nagtanong kung handa na ba siya para sa huling round. Nakita ni Warabi sina Rin at Mary at tinanong kung talagang sulit si Fudo sa kanilang pagmamataas bilang pinakamataas na espada. Iginiit nila na trabaho nila ang pangasiwaan siya, ngunit pagkatapos ay itinuro ni Warabi ang lahat ng mga kakaibang sitwasyon na patuloy nilang nararanasan sa kanya. Gumanti si Fudo at sinabing kapag nanalo siya, kailangang magsuot ng sumo belt si Warabi at may broadcast sa buong paaralan. Binunot niya ang kanyang espada at inilabas muli si Kyobo. Narinig ni Mary ang papalapit na mga musketeer at pinigilan sila habang hinahampas ni Rin si Warabi dahil laging nagtatago sa likod ng Kyobo. Sinabihan ni Fudo si Rin na tumabi at naghahanda na umiwas sa unang hampas ni Kyobo, ngunit nauwi sa isang brutal na suntok sa mukha. Nahihilo sa suntok, hiniling ni Fudo na malaman kung kailan nakuha ni Kyobo ang mga nakamamatay na kamay. Sinabi ni Rin na minsan ay nakipag-sparring siya sa kambing mismo si Jake Paul at hinimok si Fudo na patuloy na lumaban. Dahil okupado ang Kyobo, sinisingil ni Rin si Warabi, ngunit madaling umiwas si Warabi, napunta ang unang tama at kinukutya si Rin sa pag-iwan sa kanyang utak sa bahay. Hinugot ni Rin ang sandata ni Warabi mula sa kanyang sariling balikat at inakusahan siyang walang karangalan, ngunit ipinaalala ni Warabi sa kanya na ang pakikipaglaban sa patas ay hindi kailanman bahagi ng deal. Sinubukan ni Rin ang isa sa kanyang mga advanced na diskarte, ngunit hinaranggan ito ni Warabi at itinulak ang espada ni Rin na tinutukan ang kanyang lalamunan. Si Rin ay makitid na umiwas, ngunit tinadtad ng karate sa mukha. Sinubukan niya ang isa pang galaw, ngunit hinaranggan din iyon ni Warabi at tinalikuran siya. Muling nagsagupaan ang dalawa sa isang matinding labanan ng lakas at halos ilabas ni Warabi ang binti ni Rin, ngunit pinitik ito ni Rin at sinipa siya. Binalaan si Warabi na huwag maliitin muli. Samantala, dinasarmahan ni Mary si Kino at umiwas si Fudo ng isang slash mula kay Kyobo bago nagpaputok ng isa pang magic bullet. Ngunit ang kanyang braso ay nagsimulang manhid dahil sa sobrang paggamit, kaya siya ay umatras at nauwi sa sulok. Sinabi ni Mary kay Kino na sumuko, ngunit hinabol niya ang kanyang mga sandata. Tumalon si Nico at ibinato ang mga metal bolts na naging sanhi ng pagdugo ni Mary. Naghahanda si Warabi para sa isang pagtatapos, ngunit nanumpa si Rin na pipigilan niya siya at sinabi ni Warabi sa kanya na huminto sa pagpapanggap na hinahabol si Fudo sa buong araw na parang bahagi ng kanyang mga tungkulin ang isang fangirl. Natigilan si Rin nanginginig sa pang-iinsulto, ngunit tinawag siya ni Fudo at si Mary na nagpasalamat sa kanilang pagtayo sa tabi niya.
Napansin niya ang pagpapakita ni Kyobo sa wakas ng mga palatandaan ng pagkapagod mula sa lahat ng mga magic bullet at nang muling maningil si Kyobo pinasinungalingan siya ni Fudo sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagpaputok ng isa pang putok. Ibinaba ni Kyobo ang kanyang bantay at pinalo ni Fudo ang isang malinis na suntok sa mukha na pinalamig siya. Samantala nilampasan ni Mary ang mga musketeer na may panghuling singil na ibinaba ang mga ito habang siya ay tumatakbo. Pagkatapos tumalon si Rin pabalik sa laban at nahuli si Warabi nang hindi nakabantay pinatumba siya gamit ang isang malakas na pamamaraan. Dumating sina Nono at Chooka sa tamang panahon upang makitang tapos na ang hamon. Hiniling ni Fudo sa kanila na tumulong na ilagay si Warabi sa sumo belt ngunit sa pag-alala kung paano niya sila minsang nawala ng kontrol ipinapalagay nilang sinusubukan niyang muli ang isang bagay na kangki at hinabol siya sa rooftop para sa paghihiganti. Kinabukasan sa wakas ay nakakuha si Rin ng bagong maskara upang takpan ang kanyang mukha ngunit pagkatapos na isipin ang papuri ni Fudo itinago niya ito sa halip. Pagkatapos noon pumasok si Nono para humanga sa kanya gaya ng dati. Tinanong ni Rin kung ano ang hitsura niya nang walang maskara at sinabi sa kanya ni Nono na mas maganda siya kaysa dati. Samantala sinubukan ni Mary ang isang bagong halimuyak at tinanong si Chooka kung ano ang iniisip niya na nagsimula ng isa pang round ng walang katapusang papuri. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa sa school at may napansin agad na nakakainis na halos lahat ng babae sa campus ay biglang gustong mapalapit kay Fudo dahil sa panalo niya kay Kyobo. Habang lumalakas ang mga fangirl sa paligid niya halos hindi na napapansin ni Fudo dahil pagod na siyang mag-alala at gusto na lang umidlip sa klase. Ginising siya ni Rin sa isang mabilis na pag-usad ng kanyang paa habang si Mary ay nagtataboy sa isang grupo ng mga nahuhumaling na babae na sinusubukang manligaw sa kanya. Sa pagtatapos ng araw ang parehong mga batang babae ay nagkaroon ng sapat dahil ang pakikitungo sa kanilang bagong fanbase ay nakakapagod. Habang nagrereklamo sila dumaan si Fudo at inaakala nilang pupunta siya upang makilala ang isa sa mga babaeng naglalaway sa kanya. Pero pinaalalahanan niya silang lunchtime pa lang. Natapos silang kumain kasama siya at siya ay gumagapang sa kanilang kakaibang enerhiya ngunit ipinaliwanag nila na ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanyang mga tagahanga mula sa muling pagsasama-sama sa kanya. Kapag may napapansin siyang nakatingin sa kanya ginugulo siya ng mga ito sa kanilang selos. Sinabi niya sa kanila na ihinto ang pagiging madrama at ito ay nag-backfire na nakakuha sa kanya ng isang malupit na aral sa kung ano ang hindi dapat sabihin sa mga batang babae sa kanilang regla. Pagkatapos ng klase lumabas si Fudo at nagtataka sina Mary at Rin kung bakit wala siyang sinabi tungkol sa kanilang bagong hitsura. Sa pag-alis nila lumabas si Warabi mula sa pagtatago kay Kyobo at kumbinsido siya na ang kasikatan ni Fudo sa mga babae ay dapat na isang uri ng dark magic at sinabing kailangan nila itong imbestigahan. Nang gabing iyon sa hapunan hindi napigilan ni na Mary at Rin ang pag-uusap tungkol kay Fudo na naging dahilan ng pag-aalala ni na Nono at Kuka. Ibinalita ni Mary ang ideya na parusahan muli si Fudo upang maalis ito at sinabi ni Rin sa una hindi ngunit pagkatapos pag-isipan ito sumasang-ayon siya na maaaring ito ang tanging paraan upang harapin ang kanyang hindi makontrol na Riz. Nang maglaon nanginginig si Fudo nang wala sa oras ngunit sinabi niya kay Masuko na ayos lang siya. Gayunpaman mas nakatutok si Masuko sa isang misteryosong figure na nanunood mula sa mga anino. Nang gabing iyon bumagsak si Fudo sa kama bumubulong tungkol sa kakaibang pagod na nararamdaman niya bago siya nawalan ng malay. Kinaumagahan ginising niya ang lahat sa tamang oras. Sinabi niya na ito ay salamat sa isang magandang pahinga sa gabi at casual na sinabi kay Rin ang kanyang karaniwang uniforme sa paaralan na mukhang maganda. Pinupuri din niya ang karaniwang pabango ni Mary bago lumabas. Pinahinto nila siya para sa nakagawiang inspection at nagpa siya na ipagpaliban ang kanilang mga plano sa pagpaparusa. Sinusuri ni Mary ang kanyang bag habang tinatapik siya ni Rin at pagkatapos ay biglang may nakitang larawan sa kanyang bulsa at nabigla. Si Mary ay tumingin at nawala din ito at humingi sila ng paliwanag. Nakita ni Fudo ang larawan ni Satori sa kanya na parang siya si Kim K at siya si Ray J at namutla. Iginiit niya na wala siyang ideya kung paano umiiral ang larawang iyon ngunit hindi nila ito binibili. Tumakbo hanggang sa mabangga niya si Kyobo. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag isang malalim na ungol ang pinakawala ni Kyobo. Pagdating ni na Mary at Rin sina Warabi at Kyobo lang ang nakikita nila kaya nagpatuloy sila hinahabol pa rin si Fudo. Pagkaalis nila pinasalamatan ni Fudo si Kyobo para lang magkaroon ng strawberry lick sa buong mukha. Sinabi sa kanya ni Warabi na si Kyobo ay talagang babae at pagkatapos ay nagtanong kung bakit sinusubukan ng mga batang babae na palakpakan siyang patay.
Ipinaalam ni Fudo kung gaano kabaliw ang lahat at tumawa si Warabi ngunit talagang nag-aalala siya kung bakit umabot ng ganito si Satori. Hulaan ni Warabi na isa itong setup para sirain ang pupuntahan niya kasama sina Rin at Mary. Noon niya naalala na hindi man lang gising ang kanyang slim gym sa larawan at may sinag na tumatakip dito. Naniniwala siya na ang orihinal na larawan ay dapat na patunayan na ito ay peke at si Warabi ay mabilis na pinaghiwa-hiwalay na nagpaplano siyang pumasok sa dorm ng mga babae upang makuha ito. Binalaan niya siya na ang lahat ng mga bitag ay na-upgrade pagkatapos ng kanyang huling break-in at ipinagkibit balikat niya ito ngunit sa paglao ng gabing iyon nauwi siya sa isang torture room na hinampas ni na Mary at Rin sa panahon ng isang agresibong interogasyon. Pagkatapos ng ilang round ng pag-ikot at pambubugbog huminto si Mary nang mapansin niya ang mga lumang galo sa katawan nito. Inutusan niya sina Nono at Chooka na kalasin siya. Sa pag-alis nila ni Rin tahimik nilang iniisip kung saan nanggaling ang mga peklat na iyon habang si Fudo ay nagpupumilit na huminga. Natagpuan siya ni Warabi inabutan siya ng tinapay at tinawag siyang baliw para sa aktwal na pagpunta sa plano. Ilang oras na ang nakalipas ipinaliwanag niya na susuko siya para lang makakuha ng mas madaling akses sa mga dorm. Napagpasyahan niyang tulungan siya bahagyang maunawaan kung bakit siya pinatayo ni Satori. Habang tinutulungan niya itong tumayo tinanong niya kung bakit napakalayo niya. Naaalala niyang may nakita siyang luha sa mga mata ni Rin ngunit sinabi niyang hindi niya kailangang tumulong kung ito ay sobra. Sa sandaling iyon pinatumba siya ni Kyobo gamit ang isang malaki at basang sidsid at ngumiti si Warabi at sinabing pareho silang nakikita ito. Hindi nagtagal nakarating sila sa kwarto ni Satori. Sinimulan ni Fudo na guluhin ang kanyang toothbrush kaya muntik na itong maipit ni Warabi sa kanyang lalamunan dahil sa pagkaabala. Matapos hanapin ang silid na walang swerte na pag-isip-isip niyang si Satori ay dapat na nakalagay sa kanya ang larawan at ang ibig sabihin nito kailangan nilang tambangan siya sa paligan. Siya ay sumang-ayon sa plano ngunit binalaan siya nito na si Satori ay mapanganib na hindi nakabitin. Nagsimula silang umalis ngunit nag-trigger si Fudo ng bitag at halos mapugutan ng ulo. Pinagalitan siya ni Warabi tungkol sa mga bagong tampok na panseguridad at parabang hindi iyon sapat na karinig sila ng mga yabag. Nagtago siya sa likod ng Kyobo bago dumaan sina Mijay at Saki. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Fudo na ang kanyang mga kamay ay pumipiga sa malabo na mga melon ng Kyobo at ang Kyobo ay nataman ang pinakamataas na kasiyahan na gumuho. Mabilis siyang tinakpe ni Warabi gamit ang sarili nitong katawan para maabala ang mga babae hanggang sa makuha ng dumaraan na anak ng oso ang kanilang atensyon. Sa sandaling makatakas sila halos putulin ni Warabi ang kanyang ulo ngunit nagpipigil. Nang maglaon sa dressing room hindi pa rin nila mahanap ang larawan ngunit napansin ni Warabi na nawawala ang espada ni Satori. Sa sandaling iyon isang nakamaskara na batang babae ang pangalawang in command ni Satori ang pumasok sa silid. Bago pa matanong ni Fudo kung ano ang pinaplano niyang gawin sa isang bamboo stick nagpaputok siya ng dart ngunit hinaranggan ito ni Warabi gamit ang kanyang kamay. Habang sinusubukan niyang makabuo ng isang plano lumabas si Satori sa paliga na mukhang merienda at sinabi na hinihintay niya siya. Matapos takpan ang kanyang mga plano para tulungan siyang mag-focus sinubukan ni Fudo na alamin kung ano talaga ang gusto ni Satori at doon niya napansin ang maliit na supot sa kanyang leeg. Habang bumabalik ang mga alaala noong isang gabi muli siyang umatake ngunit sa pagkakataong ito nahuli niya ito ng walang kahirap-hirap at inakusahan siyang stalker. Pinaghihinalaan niya na nilagyan niya ng droga ang kanyang pagkain sa pamamagitan ng pang-blackmail kay Masuko ngunit isiniwalat ni Satori na tinutulungan siya ni Masuko sa simula pa lang. Doon napagtanto ni Fudo na nagsimula ang lahat ng ibinaba nila siya sa cross ng kahihiyan. Habang pinagmamasdan siya buong araw tinulungan siya ni Masuko na pasukin siya sa kanyang silid at tahimik na umalis. Pagkatapos hinubad ni Satori ang mga larawan. Sa ilang mga punto nagsimulang magising si Fudo ngunit binigyan siya nito ng isa pang dose sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng isang halik na nagpapahina sa kanya muli. Sinabi niya sa kanya na ang orihinal na larawan ay nasa kanyang lagayan sa leeg at habang sinusubukan ni Fudo na malaman kung paano ito kukunin sinabi ni Mary kay Chooka ang lahat ng mga pulang bandila na hindi niya nakuha tungkol sa pagkabulok ni Fudo. Sumasang-ayon si Chooka sa bawat salita at nang sabihin ni Mary kung paano niya tinanggihan ang kanyang katawan naluluha siya. Upang ibaon ang pakiramdam pinilit niya ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang pag-inom at iginiit na ang katas ng ubas ay mas malakas kaysa sa anumang alkohol. Sa silid ni Rin isang katulad na eksena ang naglalaro. Sinubukan ni Nono na tulungan siyang gumaan ang pakiramdam sa pamamagitan ng pagsasabi na kinasusuklaman niya si Fudo mula noong nakawin niya ang kanyang unang halik. Nagpasya si Rin na sapat na siya sa drama at pinutol ang pag-uusap.
Samantala bumalik si Masuko sa kanyang silid puno ng pagkakasala sa kanyang pagkakanulo at nakita ang permiso ni Fudo na nakahiga sa sahig. Bumalik sa paligon tinanong ni Fudo si Satori kung bakit siya random na nagpasya na i-mount siya sa kalagitnaan ng gabi at sinabi niya na ito ay dahil ito ay lubos na inis sa kanya. Habang nag-uusap sila naghahanda na si Rin para matulog iniisip pa rin si Fudo. Pinipilit niyang pigilan ito sa kanyang isipan at tahimik na iniisip ni Nono kung dapat ba siyang mag-alala. Sa paligon isinuot ni Fudo ang kanyang guwantes handang lumaban. Inaanyayahan siya ni Satori na sumama sa kanya ngunit tinanong niya kung maaari ba siyang magbihis. Iginiit niya na ang kanyang katawan ay mahalaga sa kanyang plano at pinipisil ang kanyang sariling pisngi na nagpapalitaw sa kanyang mga kapangyarihan at nag-iiwan sa kanya na nagpupumilit na makontrol. Sinipa siya ni Warabi sa paligan nagbabala sa kanya na manatiling alerto. Pagkatapos ay humarap siya sa nakamaskara na psycho at agad na naramdaman ang mga epekto ng poison darts ni Satori. Sinaksak ni Warabi ang sarili sa binti upang labanan ang pagkahilo at maghanda para sa labanan. Si Fudo samantala ay nag-a-adjust sa fan service ni Satori at sinabing ito ay mas mahusay kaysa sa panunood ng mga dude sa paligan. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang tanong ngunit pagkatapos ay biglang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake na nagpapalipad sa kanya sa glass wall at pagkatapos ay itinanong niya kung mayroon siyang gustong paraan ng pagpapahirap. Hinaranggan niya ang kanyang saksak gamit ang kanyang guwantes ngunit mabilis itong lumipat sa paghiwa. Kahit umiwas siya dumapo pa rin siya sa pisngi niya. Habang inaabot niya ang lagayan ng larawan pinatalikod niya ito gamit ang kanyang espada. Sinubukan niyang saksakin ang tiyan nito at bagamat muli itong umiwas napunta siya sa isang malalim na lasla sa kanyang likod. Napagtanto na siya ay ganap na hindi mahuhulaan at nakakagambala pa rin tinawag niya itong isang halimaw para sa pagpunta hanggang dito. Hinaranggan niya ang susunod na pag-atake niya at nakakita siya ng bukas ngunit ito ay isang bitag at umiwas siya sa tamang oras. Pagkatapos ng isa pang hiwa sa mukha sinabi niyang sa wakas ay nabasanan niya ang mga galaw niya at natukoy ang teknik na ginagamit niya. Sumagot siya na isa lamang ito sa 10 espesyal na diskarte pagkatapos ay tina-target ang kanyang binti. Umiwas siya ngunit tinamaan siya ng tuhod hanggang sa tadyang at sinundan siya ng isang bagong hiwa. Habang hinahabol ni Fudo ang kanyang hininga si Warabi naman ay lumalaban para manatiling gising. Ngunit hinampis ng sidekick ni Satori ang kanyang kamay gamit ang bamboo stick at ang bagong doses ng lason ay muling nagpaputok sa kanyang paningin. Pinutol ni Warabi ang sarili sa pangalawang pagkakataon at binago ang mga taktika para manatili sa laban. Nabigo si Fudo na makaiwas sa isa pang hiwa sa kanyang likod at napagtanto na pinagsasama-sama ni Satori ang maraming elite na diskarte sa isang hybrid na anyo at pinuri niya ito sa pag-uunawa nito. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang kilos at tinanong niya kung marunong itong maglaro ng word chain. Si Warabi na umaabot na ngayon sa kanyang limitasyon ay nagpasya na gawin ang lahat ngunit ang kanyang mga pag-atake ay mahina at nagmamadali. Nawala ang pagkakahawak niya sa kanyang espada at iniwan ang sarili na bukas sa nakamaskara na umaatake. Bumalik kasama si Fudo humakbang papalapit si Satori hanggang sa halos nasa leeg na niya ang espada nito. Hinawakan niya ito ngunit nagpakawala siya ng isa pang kakaibang pamamaraan upang ilipat ang direksyon nito at hiwa sa kanyang braso. Ipinaliwanag niya kung paano hindi mahuhulaan ang kanyang mga pag-atake dahil random siyang naghahalo ng mga estilo. Habang nagpupumilit na hamarang si Fudo nagiging palpak ang kanyang mga galaw at doon niya naalala kung paano naapektuhan ang kanyang katawan ng ibang mga babae. Pagsubok ng isang teorya hinikayat niya siya sa banyo at ibinaba ang kanyang tuwalya upang ipakita ang Slim Jim na handa na para sa labanan. Nag-freeze si Satori pagkatapos ay nagbanta na puputulan ito ngunit madali niyang naiwasan ang mga hampas nito. Ipinaliwanag niya na walang batang babae ang nakapag-isip ng diretso pagkatapos makita kung ano ang kanyang iniimpake. Samantala si Warabi na ngayon ay ganap na nakabawi ay humawak ng bamboo stick at gumamit ng judo throw para sampelan ang babaeng nakamaskara. Iniiwasan niya ang mga darts at ipinahayag na sa wakas ay nawala na ang lason. Sa mga oras na iyon tumungo si Sukuyo sa paligan ngunit binalaan siya ng tagapag-alaga ng dorm na ginagamit ito ni Satori. Si Sukuyo na umaasa sa kanyang mataas na pandama ay nagpasya na mag-imbestiga pa rin. Si Warabi na hinampes ang nakamaskara na batang babae ay inabot upang alisin ang maskara at nakahanap ng isang bagay na hindi inaasahan. Kasabay nito natalo ni Fudo si Satori ngunit bago siya makahinga hinawakan niya ang pouch ng larawan sa ibabaw ng tubig na nagbabantang sisirain ito. Nang maglakas loob siyang pigilan siya tinanggal niya ang kanyang guwantes at hinampes siya sa paligan. Nagulat siya at nagtanong kung ganoon ba siya kaalala tungkol sa pagpapatalsik ngunit sinabi ni Fudo na tinanggap na niya ang panganib na iyon.
Kaya't tinanong niya kung bakit siya sinampal ng malakas at sinabi niya na ito ay dahil pinaiyak niya si Rin na isang bagay na hindi niya maaaring hayaang dumausdas. Habang lumulubog siya sa tubig bumulong-bulong si Satori na nakita niyang kaakit-akit ang mga emosyon ng tao. Inabot ni Fudo ang isang kamay at sinabihan siyang itigil ang pagpapanggap na hindi siya isa sa kanila. Para sa isang sandali ang pagkilos ay kumupas at itinago niya ang kanyang mukha sa tubig masyadong nahihiya upang ipakita ito. Pagkatapos na panaginipan ni Fudo si Satori na gumagawa ng mga hindi banal na bagay gamit ang kanyang bibig para lamang imulat ang kanyang mga mata at makita itong nakatayo sa ibabaw niya at dinilaan ni Kyobo ang kanyang mukha. Casual niyang sinabi sa kanya na nasa infirmary sila at doon niya napagtantong nakahantad pa rin siya at mabilis na nagtakpan. Itinuro ni Satori kung nasaan ang kanyang mga damit at sinabi sa kanya ang pagpapahinga ni Warabi sa susunod na kama. Nalilito tinanong niya kung paano siya napunta dito. Kanina pabalik sa paligan nang iabot ni Fudo ang kanyang kamay kukunin na sana ito ni Satori hanggang sa makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Walang pag-aalinlangan hinayla siya nito at itinulak ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga balak na sinasabi sa kanya na manatiling tahimik. Ang mga musketeer ay pumasok sa pagpapalit ng silid. Habang sinusuri ng dalawa ang Warabi pinuntahan ng tsunami ang kanilang misteryosong umaatake. Ngunit ang nakamaskara na batang babae ay mayroon pa ring sapat na laban upang harangin siya. Natambo siya ng tsunami nang dumating si Tsukuyo kasama si Eva. Noong una inakala ni Tsukuyo na sila ang dahilan ng lahat ng kaguluhan ngunit pagkatapos suriin si Warabi at napagtantong nalason siya sinabi niya sa kanila na humingi ng tulong. Inutusan ng tsunami ang mga musketeer na dalhin si Warabi at ang batang babae na nakamaskara sa infirmary. Nang makaalis na sila pumasok si Tsukuyo sa paligan at hiniling na itigil ni Satori ang pagtatago kay Fudo. Naglaro si Satori na pipi kumikilos na parang halos hindi niya kilala kung sino siya at hindi na nagpatuloy si Tsukuyo ayaw niyang mabasa dahil sa ilang kilabot na nagtatago sa mga melon ng isang tao. Bago siya umalis sinabihan niya si Satori na makipagkita sa kanya sa tabi ng fountain para makipag-usap ipinaliwanag na ayaw niyang pag-usapan ang anuman sa harap ni Fudo. Pagkaalis ni Tsukuyo sa wakas ay napabuntong hininga si Fudo at nagreklamo na muntik na siyang malunod ni Satori gamit ang kanyang mga melon ngunit sinabihan niya itong magpasalamat dahil hiniwa siya ni Tsukuyo kapag nakita niya ito. Sinubukan niyang lumayo ngunit bumagsak siya dahil sa pinsalang natamo niya. Ang kanyang katawan na ganap na nawasak mula sa pakikipaglaban ay pinilit na isara ang kanyang utak. Sa ibang lugar si Rin ay nagpapaikot-ikot sinusubukang bilangin ang mga tupa upang makatulog. Ngunit ang tanging naiisip niya ay ang mukha ni Fudo. Siya ay sumuko at lumabas ng pasilyo patungo sa silid ng parusa upang makapunta kay Fudo. Ngunit doon naabutan niya si Mary na halos tumalon mula sa kanyang balat. Pareho silang awkward na nagpanggap na papunta sila sa cafeteria. Para ibenta ang kasinungalingan sabay silang umupo at humihigop ng tsaa pinipilit ang maliit na usapan habang hinihintay ang isa na umamin ng totoo. Sa kalaunan ay pumasok sina Chooka at Nono halos masira ang kanilang saplot ngunit pagkatapos ay umupo din. Nang imungkahi ni Chooka na bumalik sa kama ang lahat inaangkin ni Rin at Mary na nauuhaw pa rin sila at hinahamon ang isa't isa sa isang paligsahan sa pag-inom ng tsaa. Makalipas ang ilang minuto busog na busog sila at pagod na pagod sa peking kompetisyon. Iyon ay nang pumasok si Satori at casual na ibinunyag kung nasaan si Fudo. Nagulat sila dahil hindi niya dapat malaman at nang humingi sila ng paliwanag mahinahon niyang sinabing inatake siya ni Fudo. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Satori na ginawa niyang parang pinaghiwalay nila ni Warabi si Fudo at nagkaroon ng tunggalian kung sino ang haharap sa kanya. Habang hinuhubad ni Fudo ang kanyang kamisete ipinaalala niya sa kanya na mayroon pa rin siyang pumutok na eardrum. Humingi siya ng paumanhin ngunit tinalikuran niya ito at sinabihan siyang maghanda para sa pagdating ni Rin at Mary bago hilingin sa kanya ang swerte. Makalipas ang ilang sandali pumasok si Rin ng may panganib at naghanda si Fudo para sa pinakamasama ngunit sa halip yumuko siya at humingi ng paumanhin pagkatapos malaman ang katotohanan. Bago siya makasagot tumangala siya at nakita ang kanyang gininto ang kinang sa buong display. Halos mawala ito ngunit huminga ng malalim at kinalma ang sarili. Samantala sa labas ng dorm may narinig si Satori at nakita niya si Masuko nakasuot ng maskara na malinaw na hindi ginawa para sa isang taong kasing laki niya. Bumalik sa infirmary tinapos ni Rin ang kanyang paghingi ng tawad at sinabi kay Fudo na magagawa niya ang gusto niya. Sinabi niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at naghanda siya para sa isang halik ngunit sa halip tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabihan siyang panatilihin ang kanyang mga kamay sa likod niya.
Malinaw na nasaktan siya na nagsasabing mas gugustuhin niyang ipakita sa kanya ang kanyang katawan kaysa tingnan niya ang kanyang mukha at na-curious tinanong ni Fudo kung bakit siya nagsusuot ng maskara. Binuksan ni Rin at sinabi na sinimulan siyang tawagin ng kanyang ina na tinadtad pagkatapos umalis ang kanyang ama kasama ang ibang babae. Dahil si Rin ay kahawig ng kanyang ama pinilit siya ng kanyang ina na magsuot ng maskara at inilabas ang kanyang pagkadismaya sa kanya at ang maskara ay naging kanyang kalasag. Habang nagsasalita siya si Warabi na nagtatago sa likod ng kurtina ay pilit na huwag umihi ayaw na matakpan ang sandali. Sinabi ni Rin kay Fudo na ang papuri na ibinigay niya sa kanya noong isang araw ay naging mas madali nang wala ang maskara. Ibinalik niya ito at sinabing itago ito hanggang sa araw na hindi na niya ito kailangan pagkatapos ay sirain ito mismo. Lumingon si Fudo at tahimik na ibinahagi ang kanyang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na siya ay inabandona sa kapanganakan pagkatapos ay pinalaki ng isang baliw na matandang lalaki na inabuso siya ngunit tinawag itong pagsasanay. Habang ibinabahagi niya ang sakit na kanyang naranasan hindi mapigilan ni Warabi ang pag-iisip tungkol sa pagpapaginhawa sa kanyang sarili at si Kyobo na naramdaman ang kanyang emergency ay inabutan siya ng isang balde. Si Satori nakikinig sa malapit ay lumuluha. Sinubukan ni Fudo na pasayahin siya ngunit pagkatapos ay pumasok si Mary upang humingi ng tawad. Sa halip na humingi ng paumanhin iniharap niya ang kanyang sarili sa kanya at sinabihan siya na gawin ang anumang nais niya. Tumanggi siya at tinanong niya kung dahil nagawa na niya ito kay Rin. Pagsikat ng araw si Fudo ay bumalik sa dorm at bumagsak sa kanyang kama. Sinubukan ni Masuko na magsalita nagtatanong kung kinasusuklaman siya ni Fudo sa pagdedroga sa kanya. Ngunit sinabi ni Fudo na hindi sinabi na naiintindihan niya na ginawa lamang ito ni Masuko upang protektahan ang iba pang mga lalaki at itinuturing pa rin siyang kaibigan. Sinabihan siya ni Masuko na tingnan ang ilalim ng kanyang unan. Ginawa ni Fudo at nakita ang kanyang permit na nakatatak na ngayon ang selyo ni Satori. Sa sandaling iyon nakakalimutan niya ang lahat ng kaguluhang dinanas niya at ngumiti na lang siya. Pagkaraan ng mga araw nagkaroon ng bangungot si Fudo kung saan muntik na siyang tapusin ni Amo at hindi niya kailanman naramdaman na walang kapangyarihan. Pagkagising niya ay inabot niya ang kanyang alarm clock nagtataka kung bakit niya iyon napanaginipan. Samantala isa sa mga nakababatang babae na kadalasang nagdadala ng pagkain kay Amo ay pumunta sa kanyang silid at nakitang wala itong laman. Hindi nagtagal dalawang susglizy loving dudes ang lumukso sa shower para magpahangin. Pero habang nagbabanlo sila may narinig na kakaiba ang isa sa kanila. Sinusubukan nilang huwag pansinin ito hanggang sa makakita sila ng isang bagay na nakakatakot sa labas ng bintana at sumigaw sa ganap na takot. Pagbalik sa dorm casual na pinawi ni Fudo ang kanilang pagkataranta na sinasabing malamang na mas natatakot ang halimaw sa kanilang tinadtad na hitsura. Hindi pinansin ng mga soy boy ang insulto at nakikiusap sa kanya na seryosohin ito. Binabalaan din siya ni Masuko na maaaring ito ay isang tunay na problema. Ngunit kinawayan sila ni Fudo at sinubukang bumalik sa pagtulog. Noon nagpakita si Rin at nagsimulang sumigaw para bumangon siya. Bago siya umalis iniabot ni Masuko ang permit at nagtanong kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos. Ang mga femboy ay nabigla kapag nakita nila kung gaano karaming mga selyo ang mayroon na siya at kapag nawala si Fudo ipinaliwanag ni Masuko na ang pagkuha ng huli ay hindi magiging kasing simple ng paggamit ng kanyang wrist dahil kailangan niyang harapin si Sukuyo. Sa ibang lugar ipinaalam ni Sukuyo sa punong guro si Yukino na nawawala si Imo at kakaiba ang kanyang mga gawi sa pagkain kamakailan. Mabilis silang nakipag-ugnayan sa staff at nagkansela ng mga klase para sa araw na iyon. Sa bubong si Satori ay tumatalon hinahangaan ang isang larawang kuha niya kasama si Fudo hanggang sa isang misteryosong babae ang biglang nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sa labas ng dorm ng mga lalaki tinanong ni Fudo si Rin kung bakit wala si Mary sa kanya. Ipinaliwanag ni Rin na naging abala ang mga bagay sa dorm ng mga babae. Kasabay nito si Warabi ay nasa galit na paghahanap kay Duomo ang sanggol na oso ni Kyobo sa tulong ng tatlong musketeer. Nang walang swerte sa mga dorm sinabi ni Warabi sa kanila na kung unang mahanap siya ni Satori pupulutin siya ng pagmamahal. Samantala habang papunta sina Fudo at Rin sa paaralan nakasalubong nila si Mary. Siya ay desperado na hinahanap ang nawawalang peluka ni Chooka at nakiusap sa kanila na tumulong at ipinaalam sa kanila kung paano tumanggi si Chooka na umalis sa kanyang silid nang wala ito. Bumalik sa bubong pinagtatalunan ni Satori kung sasali sa alinman sa mga kaguluhan kapag ang parehong misteryosong batang babae ay patuloy na nakikipag-chat sa kanya. Habang hinahanap ang peluka narinig ni Mary si Warabi na nakikipag-usap sa mga musketeer tungkol sa Duomo at ganap na namali sa pagbasa sa sitwasyon.
Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na kinuha nila ang Pel-Oka ni Cho-Oka para maangkin ito ni Warabi bilang kanya. Nang mahanap siya ni Nafudo at rin nasa full meltdown mode pa rin siya sinusubukang intindihin ang lahat. Nagpakita si Warabi upang itanong kung nakita na nila si Fudo at nawala ito ni Mary na inakusahan siyang nagnakaw ng kung ano ang kanya. Sinusubukang ayusin ang pagkalito ipinaliwanag ni Fudo na lahat sila ay talagang naghahanap ng iba't ibang bagay ngunit ang grupo ay mabilis na napunta sa isang pagtatalo kung kaninong problema ang mas mahalaga. Habang sinusubukang pakalmayan ni Fudo ang lahat bigla niyang naalala ang mga femboy noong una at pinaghiwa-hiwalay ang mga bagay-bagay. Bumalik sa paligan ang mga femboy ay naliligo muli nang muli nilang makita ang halimaw at lubos na nataranta. Itinapon nila ang lahat na abot kamay at ang isa sa kanila ay namamahala na mahuli ang nilalang at ihagis ito. Dama po ito sa harap ni Nafudo rin at Mary na napagtantong si Duomo lang ang nakasuot ng Pel-Oka ni Cho-Oka at ibinalik nila siya. Sa sandaling iyon lumabas si Nono kasama ang isang maikling batang babae na ipinahayag na si Cho-Oka na walang Pel-Oka. Kaagad niya itong hiningi pabalik ngunit nasira ito ng Duomo nang hindi na mailigtas. Sinabi ni rin sa kanya na kalimutan ang tungkol sa Pel-Oka upang makapasok sila sa klase para lang ipaalala ni Nono na kanselado ang paaralan ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Mary sa kanila ang tungkol sa pagkawala ni Amo at nagtataka si Fudo kung ito rin ba si Amo na minsang bumugbog sa kanya. Hindi nagtagal ay nagkita silang muli ni Warabi upang ibalik si Duomo at naaliw siya na hindi siya natagpuan ni Satori ngunit hindi niya maalis ang kakaibang pakiramdam. May binanggit ang tsunami na kaina hinala tungkol sa nakamaskarang babae na nakalaban nila noon na kamukha ng babaeng nakikipag-chat ngayon kay Satori at sila pala ay magkapatid. Nang si Misogi ang misteryosong babae ay nagsimulang magpahayag ng pag-aalala sinampal siya ni Satori at sinabing ang kanyang pag-ungol ay dumudugo ang kanyang mga tainga. Biglang lumitaw si Amo at sinabi kay Satori na lumagpas na siya sa linya. Hawak niya ang isang kopya ng larawan pinunit ito at tinawag siyang baliw na kailangang parusahan ngunit nagkibit-balikat lang si Satori sa kanyang pahayag. Bumalik sa lupa nakita ni Warabi si Amo na nakatayo kasama si Satori sa bubong at mabilis na sinakian ni Warabi si Kyobo at sinigawan sila upang manatiling malayo sa lugar. Sa itaas casual na sinabi ni Satori kay Amo na mayroon siyang dapat gawin at sinubukan niyang umalis ngunit hinugot ni Amo ang kanyang espada at nagpakawala ng isang makapangyarihang pamamaraan. Kahit papaano nagawa pa rin ni Satori na matamaan ito ngunit pinigilan ito ni Amo gumanti ng nakamamatay na kontra gamit ang kanyang matatalas na mga daliri at ipinahayag na tinatapos na niya ang kabaliwan na ito. Nang malapit na siyang muli nagpaputok si Misogi ng dart ngunit sinalo ito ni Amo gamit ang kanyang mga daliri. Sinubukan ni Misogi na magsalita ngunit pumasok si Satori. Si Warabi na tumatakbo pa rin patungo sa bubong ay umaasa na maaabot niya sila sa tamang oras. Sa bubong bumagsak si Misogi. Naghahanda si Amo na wakasan si Satori ngunit itinapon ni Misogi ang sarili sa pag-atake. Nang matikman ni Amo ang kanyang dugo napagtanto niya ang katotohanan na si Misogi ay talagang kapatid niya. Sa pinakamahabang panahon palaging may superiority complex si Satori kahit sa sarili niyang kapatid ngunit nagbago ang lahat nang umabot si Misogi sa kanyang level itinulak siya pababa at nagpalit ng pagkakakilanlan sa kanya na inaangkin ni Misogi ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid. Ngunit kahit na nakahiga na sugatan ang totoong Satori ay nagsabi kay Misogi na mahal pa rin niya siya at ang mga salita ay nagpaluha kay Misogi habang ang kanyang matagal nang nawala na sangkatauhan ay bumalik. Siya ay sumisigaw sa dalamhati nang makita ang kanyang nasugatan na kapatid tanging si Amo ang dumating sa huling suntok para patahimikin siya. Huli na nang dumating si Warabi kasama si Kyobo. Hinahamon niya si Amo sa isang tunggalian at sumali si Kyobo handang lumaban. Pareho silang umatake ng magkasama ngunit si Amo ay nakarating sa mga brutal na counter nang hindi na pinsala ang kanyang sarili. Habang tinutuya niya si Warabi na pinigilan man lang siya lumakad si Fudo kasama si Masuko sa malapit at nakita niya si Sukuyo. Nakita ni Fudo ang kanyang pagkakataon na makuha ang kanyang selyo ngunit natarante si Masuko at binalaan siya na si Sukuyo ang pinakamapanganib sa pinakamataas na 5 espada. Hindi siya pinansin ni Fudo at pinuntahan siya ngunit nang makalapit na siya napakabilis na umindayog si Sukuyo gamit ang isang talon na pumutol sa hangin at nag-freeze si Fudo sa kanyang mga track. Inalis ni Sukuyo ang kanyang espada ngunit napailing pa rin si Fudo. Napadpad siya sa isang bato at napahiga sa kanyang likod at binalaan siya nito na kung hindi siya nagpigil nakipagbarilan na siya kay Cobb Bryant ngayon. Mahinahon niyang ipinaliwanag na siya ay inilagay sa pamamahala sa pagbabantay sa kanya at na naubos na niya ang kanyang mga pagkakataon dahil pinayagan niya ang 2 strike ngunit siya ay nasa 3 na ngayon.
Inilista niya sila una palihim na pumasok sa dorm ng babae para makipaglokohan kay Rin, pangalawa pumasok sa paliga ng babae at pangatlo naghintay sa labas ng infirmary hanggang sa magkasakit siya. Naiinis si Fudo at nagtanong kung bakit isang kasing ikli niya ang namumuno sa kanya. Hindi sumagot si Sukuyo ng mga salita, ngunit sa halip hinihiwa niya ang isang paru-paro gamit ang kanyang espada upang patunayan ang isang punto. Pinagalitan siya ni Fudo dahil sa pananakit sa isang hindi nakakapinsalang paru-paro, ngunit sa totoo lang ay hindi niya matukoy kung ito ay isang paru-paro o isang gamo-gamo. Doon niya napagtanto na siya ay bulag at hindi siya nakakakita ng kahit anong, ngunit may nakakabaliw na pandinig. Sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kahusay ang kanyang mga kasanayan sa espada at idinagdag ni Sukuyo na pareho silang sinanay sa parehong estilo ng espada, ngunit hindi katulad niya, si Fudo ay hindi nagkaroon ng tamang guro na magturo sa kanya ng paraan. Samantala pabalik sa rooftop, si Kyobo ay sumuntok na parang sinusubukan niyang talunin si Prime Mike Tyson, ngunit si Amo ay gumawa ng ilang mga senyales ng kamay na parang siya ay isang ninja at sa isang welga pinabagsak niya si Kyobo. Pagkatapos noon nagpakita ang tatlong musketeer upang tulungan si Warabi na labanan si Amo. Sinabihan sila ni Warabi na tumakbo, ngunit tumanggi sila at dinaig sila ni Amo na parang wala lang. Habang nangyayari ang kaguluhang ito, narinig ni Fudo ang labanan mula sa kinaroroonan niya at casual na ipinaalam ni Sukuyo sa kanya na nasa bubong si Amo. Inihagis ang mga musketeer na parang wala at ipinakita ang kanyang dominasyon. Sinusubukan niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Fudo, ipinangangaral kung paano niya pinaniniwalaan na ang Demon Slayer ay isang basurang anime na walang makajos na animation, ngunit biglang napagtanto na nakaalis na siya sa pagtakbo at iyon ay nagulat sa kanya. Sa bubong nakiusap si Warabi kay Amo na iligtas ang kanyang mga musketeer at tumugon si Amo sa pamamagitan ng paghiwa sa mga mata ni Warabi na iniwan ang kanyang pagdurugo at pag-iyak. Napakalakas ng kanyang sigaw na narinig ito ng buong paaralan at ang natitirang 5 espada ay agad na sumugod sa rooftop. Unang nakarating doon si Fudo at sa sandaling makita niya ang mga bogbog na katawan, ibinabalik nito ang masasakit na alaala ng trauma na minsang naidulot sa kanya ni Amo. Nagmamadali siyang pumunta kay Warabi, ang kanyang mga mata ay basang-basa sa dugo at sumigaw para sa tulong at ang punong guro ay nagpakita sa kanyang likuran. Sa oras na ito nakaharap na si Amo kay Sukuyo. Nagsisimula silang manggalakal ng mga barb, ngunit bago mangyari ang anumang seryosong bagay dumating ang iba pang 5 espada. Humingi sila ng paliwanag para sa mga hiyawan at bigla silang inanyayahan ni Amo na lumapit upang maipakita niya sa kanila kung ano mismo ang sanhi nito. Bumalik kay Fudo, nagpanik siya tungkol sa pinsala ni Warabi at sinabi sa kanya ng punong guro na habang nasaktan si Warabi ang kanyang mga mata ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon. Pero higit sa lahat sinabi niyang oras na para harapin niya si Amo, at nang tumingin si Fudo tumibok ang puso niya nang makita niyang nakaharap ang mga kaibigan niya kay Amo. Sumakay si Rin at Mary, ngunit hinaranggan sila ni Amo ng kanyang mga binti na isa ring sandata. Natigilan sila at pinupuri sila ni Amo para sa aktwal na pagtutulungan, hindi katulad noong nakaraang pagkakataon, at binibigyan niya ng kredito si Fudo para sa pagdala ng pagbabagong ito. Pagkatapos ay ipinahayag niya na nagsanay siya sa espesyal na karate na tumulong na gawing sandata ng tao ang kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng titulo ang Escrimador na walang espada. Lumapit siya sa mga kapatid ni Rin at Mary. Sinisigawan sila ni Rin at Mary na tumakbo, ngunit tumanggi ang magkapatid na umatras dahil sa katapatan. Nang pumasok si Sukuyo, pinutol si Amo bago pa siya makalapit. Bago gumawa ng kahit ano, lumingon si Sukuyo kay Nono at nagtanong ng kakaiba kung magkaibigan ba sila. Natigilan si Nono, ngunit nag-isip sandali at sinabing magkaibigan nga sila. Sa pamamagitan nito ipinadala ni Sukuyo ang kanyang panloob na sandata at kapangyarihan ng pagkakaibigan at sinabing paprotektahan niya ang kanyang mga kaibigan anuman ang mangyari. Ngumisi si Amo sabik na itapat ang kanyang talim na parang mga paa sa espada ni Sukuyo, ngunit hindi nag-aalala si Sukuyo. Sa isang sulyap lang nakikita niya ang estilo ni Amo at tinawag siya na nagsasabi na ang buong diskarte ni Amo ay batay sa mga counter-attacks. Pagkatapos ay itinuro ni Sukuyo na ang kanyang espada ay mas mabilis kaysa sa mga kamay ni Amo. Nagsimulang hindi mapalagay si Amo habang nagbibigay si Sukuyo ng mahinahon at nagyayelong aura. Sa isang pasabog na galaw hiniwa ni Sukuyo si Amo ng 3 beses sa loob lamang ng 3 segundo at dumyugo si Amo habang ang lahat ng nanunood ay natigilan. Ngunit si Sukuyo ay hindi nasaktan dahil dumudugo din siya mula sa counter ni Amo at ang kanyang espada ay nabali. Kinuha ni Amo ang dulo ng talim at tumawa, tinutuya si Sukuyo sa pakikipaglaban sa isang aktwal na larwang espada. Nakita niya ang isang pagbubukas at naghanda upang tapusin ang trabaho.
Kahit na may basag na sandata tumayo si Sukuyo naghanda para sa isa pang hampas ngunit bago siya makagalaw sumugod si Fudo at hinayla siya pabalik humakbang para pumalit sa kanya. Nang makita si Fudo sinigaw ni Amo ang kanyang pangalan galit na pinigilan niya ito. Ngunit handa si Fudo na harapin mismo si Amo. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang galit sa bawat bahagi ng akademya si Fudo ay nagmamadaling pumasok na may isang mabangis na suntok umaasang patahimikin siya minsan at magpakailanman. Isang alaala ang bumabalik sa dati nilang paaralan. Sa kanyang unang araw pumasok si Fudo upang protektahan ang isang mahinang estudyante mula sa mga bully at sa pagtingali niya napansin niyang pinagmamasdan siya ni Amo mula sa loob ng gusali. Kalaunan-unang beses niya itong nakilala at noong una akala niya ay isa lang itong matigas na tomboy kaya pabiro niyang tinanong kung gusto niya ng halik. Hinamon niya siya na subukan ito at nagkomento siya sa kanyang sombrero na baluktot pagkatapos ay lumipat na parang hahalikan niya talaga siya ngunit pinigilan ang kanyang sarili nagpa siya na huwag lumayo sa isang estranghero. Kakaiba nakita niyang kawili-wili siya at inalok niya ito ng pakikipagkaibigan na tinanggap naman ni Fudo na nadama na hindi siya katulad ng iba sa paaralang iyon. Kinalaunan noong araw ding iyon muling nakipagkita si Fudo sa mahinang kaklase na tinulungan niya kanina at nag-alok siyang ilibot si Fudo sa paligid ng paaralan. Ngunit sa sandaling iyon lumitaw si Amo na may eksaktong parehong plano. Nang sabihin ni Fudo na makikipagkita siya sa kanya mamaya at nagsimulang maglakad palayo kasama ang ibang estudyante pinatalsik niya ang lalaki ng walang pag-aalinlangan at binalaan si Fudo na huwag na ulit makisama sa mga mahihina. Sa kasalukuyan hinahayaan ni Fudo na sumabog ang lahat ng nakakulong galit na iyon sa isang brutal na suntok. Nakarating siya ng malinis na putok ngunit kasabay nito sinaksak siya ni Amo sa bitoka at napaatras siya. Napabuntong hininga ang mga babae sa pag-aakalang tapos na siya ngunit tumayo si Fudo at ibinunyag ang isang aklat na inilagay niya sa kanyang jacket isa na partikular niyang inihanda upang harangan ang pag-atake nito. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng kanilang huling laban natuto siyang maging mas maingat. Bago sila muling magkasagupaan huminto si Sukuyo nagtanong kung bakit niya hinayla siya palayo sa labanan at kung ito ba ay para protektahan siya para maging magkaibigan sila. Tahimik na sinabi ni Fudo na hindi at masyado siyang abala para sa pakikipagkaibigan at hinayla lang pabalik si Sukuyo dahil nakaharang siya. Sumandal si Amo sa sandaling iyon para sabihin kung gaano kabalintunaan ang pakikipag-ugnayan niya sa halos lahat ng malalakas na babae sa campus ngunit narito siya isang taong dati niyang kaibigan nakatayong mag-isa. Lumingon-lingon si Fudo sa kaguluhang naidulot niya at malinaw na sinabi nito na hindi siya kailanman napupuot sa kanya ng higit kaysa sa ginagawa niya ngayon. Nadudurog ang puso niya sa mga salita nito at sa kaibuturan tahimik ipinangako niyang ipapadala siya sa kabilang buhay dahil kung hindi niya ito mapapasa akin walang sinuman. Pinatatag ni Fudo ang sarili at isinuot ang kanyang guwantes naghahanap ng diskarte. Gusto siya ni Rin na palakasin ang loob ngunit mas nababahala siya at nananatili siyang tahimik. Pagkatapos ay pareho nilang napansin ni Mary ang mga peklat na mayroon si Amo mula sa mga naunang pag-atake ni Sukuyo at napagtanto nila na marahil ay hindi siya mapipigilan. Sa wakas ay nagsalita si Rin na sinasabi kay Fudo na ibigay ang lahat ng mayroon siya. Bumagsak siya sa isang labanan habang si Amo na pagod sa paghihintay ay diretsyong sumugod sa kanya. Naghanda siya ng counter-attack ngunit umiwas si Fudo at sinubukang gamitin ang magic bullet. Nilagpasan niya ito pinipilit siyang tumalon pabalik at manatiling alerto. Pumupunta siya para sa isa pang shot ngunit siya ay nag-activate ng isang nakamamatay na galaw halos hiwain ang kanyang bituka. Habang inihanay niya ang kanyang susunod na pag-atake sinubukan ni Fudo ang isang sorpresa na tama ngunit kinuha ang isang siko sa tiyan. Hinawakan niya ang kanyang jacket naglalayong tapusin ang laban. Ngunit nadulas si Fudo dito at umiwas. Inihagis niya mo ang jacket sa kanyang ulo upang harangin ang kanyang paningin ngunit pagkatapos ay narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Sukuyo. Tumalon siya palapit sa kanya nang maputol ang jacket sa dalawa ng sipa ni Amo. Nang makarating siya malapit sa talim ni Sukuyo sinabi niya sa kanya na dahil tinulungan niya ang kanyang kumpiyansa gumaganti lang siya ng pabor at gusto niya ring tulungan siya. Sinimulan niyang iyak ang lahat ng kanyang mga pagkakamali mula sa pag-atake hanggang sa padalos-dalos hanggang sa paglantad sa sarili niyang plano sa paggamit ng magazine na nagtatapos sa kakilakilabot para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay ibinulong niya sa kanya kung ano talaga ang makakatalo kay Amo at habang itinuring ni Fudo na baliw ang plano pumayag siyang sundin ito. Bumangon si Fudo mas determinado kaysa dati. Ipapabagsak daw niya si Amo sa lahat ng ginawa niya sa mga taong pinapahalagahan niya. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at inisip ang sakit na dinana sa kanya ng kanyang mapang-abusong foster father.
Ngunit ang mga kaisipang iyon ay mabilis na napalitan ng mga bagong alaala na ginawa niya kasama ang mga batang babae na nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang siya ay nakatayong matangkad handang ilagay ang lahat sa linya ang malamig na pasya ni Amo ay nagsimulang gumuho. Pinagmamasdan niya itong tumabi sa iba at pakiramdam niya ay nadudurog na naman ang puso niya. Ang tanging naiisip niya ay kung gaano kawalang laman ang buhay niya nang wala siya, kung gaano kalalim ang sakit nang itakwil siya nito. Kaya ngayon ang tanging sagot niya ay tapusin ito ng tuluyan na para bang hindi niya ito makukuha, sisiguraduhin niyang wala ng iba. Sa araw na tinanggihan ni Fudo ang alok ni Mary at kumita ng kanyang selyo, si Amo ay lihim na nanunood at pilit niyang tinatanggap kung gaano siya kadaling makibagay sa iba. Dahil sa pagkabigo, muli siyang bumaantong hininga sa kaawa-awang estatwa ng Buddha at sumulong sa isang self-made therapy session na malalim na iniisip ang kanyang nararamdaman para kay Fudo. Sa huli ay napagpasyahan niya na ang buhay na wala siya ay hindi katumbas ng halaga. Sa kasalukuyan, kapag tinanggal ni Fudo ang kanyang kurbata, ang kanyang abs ay nagiging blanko sa kanyang isip sa isang segundo. Ipinaalala niya sa kanya ang lahat ng kanyang mga nakaraang banta upang wakasan siya at sinabihan siyang manatiling nakatutok, pagkatapos ay nagmamadaling pumasok. Habang naniningil si Fudo, naaalala niya kung gaano kalubha ang kanyang huling dalawang pag-atake na nabigo sa kanilang nakaraang laban. Kaya sa pagkakataong ito, ginagamit niya ang kanyang katawan bilang pain para iwaksi ang kanyang ritmo. Nagawa pa rin niyang hiwain ang dibdib nito, ngunit itinulak nito ang sakit at hinawakan ang dibdib nito na sapat lang ang haba para sabog siya gamit ang magic bullet. Noon ginamit niya ang hakbang na iyon pagkatapos na magkaroon ng malubhang hit at nahimete sa pagsisikap. Tatapusin na sana siya ni Amo, ngunit nang makita niya ang mukha nito, nadurog ang puso niya. Imbes na tapusin siya, umupo na lang siya sa tabi niya sa ulan, tahimik na nakatitig sa kanya. Ngayon pareho silang bumangon. Ang mga babaeng nanunood ay nagulat na si Amo ay nakatayo pa rin pagkatapos ng huling pagsabog na iyon. Ngunit gayon din si Fudo at naghahanda siya para sa ikalawang round. Isang suntok ang ginawa niya na pumutok sa kanyang panga, ngunit ibinalik niya ang pabor sa isang suntok na halos malaglag ang kanyang mga ngipin. Ipinagpapalit nila ang mabibigat na tama, tumatangging magpigil. Habang sila ay nag-aaway, si Yukino ay nasa bubong pa rin nakikipag-chat sa telepono kasama ang kapatid na babae ni Tsukuyo na gustong malaman kung ano ang mangyayari. Pinanood ni Tsukuyo ang away at tila tunay na nasiyahan sa kaguluhan. Ang isa sa mga suntok ni Fudo ay panandaliang nagpawalang saysay kay Amo, ngunit mabilis itong nakabawi at naglulunsad sa isang ligaw na combo na nagpapalipad sa kanya. Sakto namang tinawag siya ni Rin, tinulungan siyang bumalik sa focus. Nag-line up siya ng isa pang magic bullet at itinapat iyon sa bituka niya. Ngunit sa sandaling iyon, hinuhukay niya ang kanyang mga kuko sa kanya at ang lahat ay nagsimulang lumabo para sa kanya. Bago siya tumama sa lupa, sinalo siya ni Amo. Ginawa niya ang sandali sa isang kakaibang heart-to-heart tungkol sa kanilang marahas na bersyon ng pag-ibig. Matapos pag-isipan ng lahat, pinili niyang bigyan siya ng mataas na kamay sa paniniwalang hindi siya karapat-dapat na manalo. Sinusubukan niyang tanungin kung maaari ba silang huminto, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag maging duwag at tapusin ang kanyang nasimulan para makamove on siya sa kanyang nararamdaman. Nakakuha ng maikling flashback si Fudo at piniling tapusin ang laban sa kanyang paraan. Pinalakas niya, inilabas ang kanyang tunay na lakas at ibinababa siya para sa kabutihan. Hindi na siya makatayo pagkatapos na nagbigay kay Fudo ng tagumpay. Ngunit biglang naramdaman ni Fudo ang malamig na bakal sa kanyang leeg at si Tsukuyo ay nasa likuran niya humihingi ng tunggalian. Sinabi niya na baguhan pa rin siya sa sarili niyang pamamaraan at idineklara niya ang sarili niyang bagong guro. Natigilan ang lahat at sinabi niya sa kanya na mayroon na siyang 3 pagkakataong manggulo, pagkatapos ay tinutokso siya ng kanyang selyo. Alam ni Rin at Mary na hindi matiis ni Fudo ang pang-blackmail, ngunit bago siya makapagbigay ng sagot, nagpakita ang mga nakamaskarang babae ni Satori upang alagaan si Amo. Sinubukan ni Fudo na pigilan sila, ngunit pinigilan siya ni Tsukuyo. Bago lumapag ang mga butute, dumating ang punong guro si Yukino at itinapon ang mga ito sa isang tabi. Sinabi niya sa lahat na bumalik sa loob, pagkatapos ay lumingon kay Fudo at sinabing siya ay pinatalsik. Nang gabing iyon, nakahiga si Fudo sa kama nakabalot ng mga benda dahil sa kanyang mga sugat sa labanan at sinabi niya kay Mitsuko na tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Ipinaalala ni Mitsuko sa kanya ang lahat ng pinagdaanan niya para kolektahin ang lahat ng mga selyong iyon at binibigyan siya ng espasyo para makapag-isip. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Warabi ng larawan ni Kyobo na ganap ng gumaling. Nakikipag-chat siya sa mga musketeer nang magpakita si Fudo para tingnan siya.
Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagpapatalsik at sinubukan niyang pigilan siya ngunit pinipigilan siya ng kanyang mga pinsala na tumayo na nagbigay kay Fudo ng pagbubukas upang hilingin ang kanyang kapalaran at umalis. Kasabay nito nagising si Satori sa kanyang silid nang dumating si Fudo at tinanong niya kung maaari niya itong tingnan sa huling pagkakataon. Naghilamos siya ng nakakatakot na mukha upang itago ang kanyang kalungkutan ngunit nagbiro si Fudo na nakita siyang mas malala at pareho silang natawa. Kapag humingi siya ng isa pang laban sa banyo magalang siyang tumanggi at nagpaalam. Pag-alis niya nabangga niya si Misogi sa pintuan. Hinahanap niya ang pangalan ni Satori habang tumatawag ngunit sinabi ni Satori na maaari niya itong tawagan kahit anong gusto niya dahil tapos na siyang magpanggap na ibang tao. Samantala si Rin at Mary ay kasama ni Yukino sinusubukan na kumbansihin siya na baligtarin ang pagpapatalsik. Nagsusumamo sila sa kanilang kaso ngunit sinabi sa kanila ni Yukino na ang desisyon ay pinal. Nang maglaon tumakbo si Fudo sa Sukuyo sa tabi ng fountain ng akademya. Tinanong niya kung isinasaalang-alang niya ang kanyang alok at ipinaalala niya sa kanya na pinatalsik siya ngunit sinabi niya sa kanya na umalis na si Amo papuntang airport. Tumakbo siya ngunit huminto nang tanungin niya kung nasa kanya ang lahat ng mga selyo. Sinabi niya na hindi na ito mahalaga at nagpatuloy. Sa airport sasakay pa lang si Amo nang dumating si Fudo. Nagtatanong siya kung bakit siya dumating at sinabi niya na gusto niya ng mga sagot. Sinisisi din niya ito sa pagtutulak sa kanya na tanggapin ang hamon ni Sukuyo para lang makuha ang selyo nito. Pagkatapos kalahating seryoso tinanong niya kung gusto niyang tumakas kasama niya at tinanggihan siya nito na sinasabing palagi siyang namumuhay ayon sa sarili niyang mga patakaran at magsisimulang mamuhay ng mas malaya. Bago umalis hinailan niya ito palapit sa kurbata at hinalikan. Pagkatapos itinulak niya ito sa lupa para ipakita na siya ang kanyang dummy mommy at sinabihan siyang sabihin sa iba na sa kabila ng lahat ng mga pisngi ay papalakpak siya sa hinaharap siya ay pagmamayari at wala ng iba. Siya ay nalilito at humihingi ng kailanawan kaya't sa wakas ay ibinahagi niya ang mga damdaming itinatago niya sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ay umalis. Pagbalik ni Fudo sakay ng bus nakita niya si Rin na parang hindi nagbihis para lang makita siya. Tinanong niya kung sulit ba ang pakikipag-usap niya kay Amo at ipinaalala niya sa kanya na muntik na niya itong tapusin kamakailan. Nagpa siya si Fudo na ilihim ang halik at sinabing malamang na hindi na sila magkikita dahil sa pagpapatalsik. Sa sandaling iyon nagpakita si Mary at tinawag si Rin na isang taksil para maunahan siya. Pagkatapos ay nagbahagi siya ng ilang hindi inaasahang magandang balita na sinabi ni Yukino na nagbibiro lamang siya tungkol sa pagpapatalsik at si Fudo ay isang estudyante pa rin. Bilang kapalit gayunpaman si Rin at Mary ay kailangang maging opisyal na tagapagbantay niya. Sa kanilang pagbabalik pinigilan sila ni Rin binunot ang kanyang espada at ipinaalala kay Fudo ang mga panuntunang ibinigay niya sa kanya noong unang araw. Tulad ng dati tinatanggihan niya ang kanyang mga kondisyon at sinabihan silang magkita sila sa paaralan. Gayunpaman sa pagkakataong ito pinakawalan nila siya nang hindi sinusubukang pugutan siya ng ulo. Pagdating niya nakita niya ang lahat na naghihintay na salubungin siya pabalik at ngumiti siya alam na sa wakas ay nakahanap na siya ng matatawagan sa bahay.